Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng PRRD, the greatest. Pahayag ito ng isang pari na DDS, si Padre Siano, laban kay Senate President Soto. It's really hilarious title. Padre Siano Ubod, Islam. Senate President Soto, after the senator questioned the Supreme Court's decision declaring impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. The senator also called the decision judicial overreach and said he wanted to amend the Constitution because of what Supreme Court judges made. Because of this, Father Siano couldn't also stop criticizing the Senate leader. Who is this leader who will correct the famous Supreme Court justices when he is not even a law student? He is not a law graduate, and moreover, he is not a lawyer. It's really very outrageous. Father Siano is still true in his homily. Grabing pare ito. Sa homily, sinabi yung ganyan. Maraming pumupuna sa kanya, kailang mas marami yung natutuwa. Father Siano, gibanatan si Senate President Tito Soto. Kining atong presidente sa Senado, di man siya abogado, komedyante man, na maong nisikat og mayo wasad ni nakaeskwela kaeskwela og law. Yan ang kanyang exact word dahil binisaya eh. So pero mo yan ang pare. Usually ang pare, di ba, mababait. Kaya lang pag mapuno ang salop magalit din sila. So, salamat po, Father Siano. Malala ko nung, di ba, may kampanya ng perma. Pumirma ka para sa suporta kay PRRD. Pumunta si Father Siano Pumirma siya. Ilan pa kayang mga kaparian ang tulad ni Father Siano? Palagi ko parang itong mga pare, parang mga sundalo at pulis din, na hindi sila pwede masyadong magsalita. Kasi may mga pare na very vocal against kay Duterte. Kailang itong si Father si Father Flavi Villanueva. Talagang anti-Duterte true and true. Ito naman si Father Siano, pro-Duterte, true and true. Talagang match sila. So, may nabasa nga akong post na kanino kayo mas believe? Father Flavi Villanueva or Father Siano Ubod? So, may mga kay Marcos, wala masyado. Tahimik sila kay Marcos. Lalo na itong flood control scandal. Wala. Nakakapagtaka, nakakabinging katahimikan. Well, may mga rally sila, sumisigaw na ikulong ang mga kurakot. Kailan? Wala naman silang pinapangalanan, wala namang kung sino ang utak sa flood control. So, ito, February 25, may panawagan na mag-rally na naman. Kasi, anibersaryo ng EDSA People Power Revolt, February 25. I don't know kung pang ilang taon na ba yan. 1986 yung EDSA People Power Revolt. So, ngayon is 2026. How many years na? 40 years? Naka 40 years na. Ang bilis, ano? Tandang-tanda ko pa nung nag-EDSA People Power. Second lieutenant lang ako bago kong assign ako sa Mindanao.
halos hindi ako makapaniwala na yung iniidulo namin, kaming mga military by the time, iniidulo namin, halos 99% sa Armed Forces of the Philippines handang sumuporta kay Pangulong Marcos Jr. Yung mga RAM, kasama ni Enrile at saka Ramos, halos 1% lang yun. Kaya nagtaka kami, bakit biglang pumayag si President Marcos Sr. na umalis sa Malacanang at then mamaya dinala sa Hawaii. Hindi ko maintindihan nung una, but then later on I realized na Marcos Sr. made a sacrifice. Kasi pwede siyang lumaban eh. Pwede siyang manatili. Kailang nakikita niya, magkakaroon pagdanak ng dugo. So ayaw niya na may madamay pang Pilipino. Na napakasikat nga video yung short clip lang, si General Fabian Ver sumasaludo kay Pangulong Marcos. Sabi niya, "Sir, we're ready to fire. We're just waiting for your command." Papaputukan na ang mga RAM, yung mga sundalo na loyal, nagpakita ng loyalty kay Ramos Enrile. Papaputukan na rin ang mga EDSA, rallyista. Anong sabi ng Marcos Sr.? No! I want you to practice maximum restraint, parang ganun. Ayaw niya. Kaya to me, that's the greatest legacy ng Marcos Sr. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin ang respeto ko kay Marcos Sr. Hindi siya perpekto, marami rin siyang kakulangan. Kaya lang, nagsakripisyo siya, umalis siya sa pwesto para walang madamay na Pilipino at walang dumanak na dugo noong 1986. That's the greatest legacy. So ano ngayon ang legacy naman ng Marcos Jr.? After 40 years ng pagkapatalsik ng kanyang amahan, ito ang greatest legacy niya is blood control. The worst budget in our nation's history, the worst corruption in our nation's history, Marcos Jr. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulanan na gyud siya. So buslot na gyud ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya gyero. Nagyud og atop og napulihan na ang ilang yero. Tama na og atop. So nindot gid kayo kay napulihan na ang gatuluan. So karon te unsa imong masulti nga natagaan kag yero og human gyud og atop ang imong balay nga. Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor kay kani akong balay 5 years na aya pagid ni napulian og yero. So na kay anak te. Naa So pila ka buok imong anak?
isa unya bros pagid ko karon. So si ate isa yang anak, so nanay kaduha, so aya pag napulian ang yang yero nga gaduluan na. So karon ate wala na gyud, di na gyud katuluan.